Tagalog. Total, ano po, mga kabayan naman tayo ngayong gabi. Tayong lahat, wala tayong visitor. So, I'm gonna read from Psalm. Diba? Tagalog sabi ko. Tapos, tinitingnan ko lang kung busy kayo. Ayun. We have, no, Joshua, you can understand this, okay? Dito po sa mga awit, 133 verse 1, ang sabi po dito, napakaligaya. Sabihin nyo nga po. Napakaligaya. At kahanga-hanga. Sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa. Laging sama-sama. Na magkakapatid. Ayun. Sino po dito ngayong gabi ang maligaya na nandito siya at kasama natin? Hallelujah! Pag-ilig po natin ang bawat isa. Awitin natin ito ng galing sa ating mga puso. Habang kinakamayan natin ang bawat isa, sabihin natin, mahal na mahal kita. Panginoon at ang ating mga kapatid. Sige na po. We will be serving together with the worship team. Mag-iiran namin ang ating Panginoon. Tayo po ay pagpupuri sa ating Panginoon Diyos.
Jesus. Lord, you are good. You are faithful, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Diyos, na muli. Pinagsama-sama mo kami, Panginoon. Ibig sabihin kami ay malusog dahil nakadalo kami dito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon na maitas ang pangalan mo kasama ng aking mga kapatid, Panginoon. Kami po ay napapalakas, O Diyos. At sa gabing ito, wala po kami ibang agenda. Mukha nung sa devotion namin kanina, Lord, we don't have any agenda but to please you, to bless your name, to lift your name, O God, and to give grace to your name, Panginoon, dahil sa lahat ng pagpapala na binigay mo sa amin, Lord God. It's just been a week, pero naniniwala kami, Panginoon, na hindi namin survive kung wala ka, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, at itinataas namin ang pangalan mo sa gabi nito, sa buhay namin at sa iglesia nito, sa iyo lahat. Ang pinakamataas na papuri, ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, awitin natin ito, pero ito ay may action. Ituturo ni Faith. Ang mamaya ipapakita po namin. Diba? Ang title po ng song na awitin natin, ang first song is Trading My Sorrows. Sino po dito yung nakaranas ng kalungkutan sa isang buong linggo? Ang taas ng kamay nung nasa likod. Si brother. Ayun. Sino po dito yung nakaranas ng kahirapan, ng struggle, ng stress sa buong isang linggo? Wow! Napaka-bless ng mga kapatid ko banda sa side na to. Walang nagtatas na. Ayan. Pero sa gabi nito, lahat po ng mga pinagdadaanan natin, lahat ng dinadanas natin bilang mga tao, nabuhay pa at nandito sa mundo, ibibigay natin lahat sa ating Panginoon. We will be trading our sorrows, our
Jesus, the greatness of His mercy and love at the feet of Jesus, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy.
kami ngayon kung hindi niyo po kami sinamahan all throughout the week. So Father, tonight as we listen to your words, I pray that you will open our eyes and you will pour out your wisdom upon your people. That we will not only be hearers of your words, but we will be doers of your words. Father, we give you praise and we give you glory. This is our prayer in Jesus' name. And everybody says, Amen and Probably I don't need microphone, mga kapatid. I do believe that you can hear me well. Say Amen, mga kapatid. Amen. God is good. All the time. And all the time, God is good. God is so good. And once again, let me welcome Sister Jorina Balingit. At invited siya ni Ate Selene. Pwede po ba ulit palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Jorina. So, if you don't mind, brothers and sisters, may I request again that each and every one of us to stand up and give reverence to the reading of the Word of God. Tayo pong natin tumayo. At sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa gabi ito. 2 Timothy chapter 2 verse 3 until 6. At kunin po natin sa NIV. Sabay-sabay po tayo. Join with me in suffering like a good soldier of Christ. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather try to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. May the Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. And allow me to entitle the Word of the Lord for us this evening, The Perseverance of the Saint. Pakisabi nga po ulit, The Perseverance of the Saint. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, which is his protege. Pag sinabi po natin protege, Timothy is the disciple ni Apostle Paul. And in our lives, mga kapatid, kailangan po natin ng Apostol Pablo sa ating mga buhay, who will pour out life, who will pour out wisdom, who will pour out direction sa atin mga tinatahak sa buhay. We cannot survive Christian life without someone mentoring us. Say amen. Amen. And we consider them as father in the faith. Pero ang problema po, mga kapatid, sa konteksto ng 2 Timothy chapter 2, this is the very time where the Apostle Paul was already tried. Siya po ay nakakulong sa Roma at siya po ngayon ay naonalitis na. And he was waiting for the verdict and he knows that the verdict is his life. At ito na po yung huling sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano yung request ni Apostol Pablo kay Timoteo? Bakit siya sumulat? Sabi niya, Timoteo, pwede mo bang dalhin yung aking damit panglamig at pumarito ka sa akin? If we have an Apostle Paul in our life, which we consider our mentor, someone who teaches us, someone who corrects us, someone who pour out wisdom in our lives, sometimes we do stupid things that we think hindi ito kahangalan. But it takes a person who has the guts, who loves you enough to say to your face na mali yung ginagawa mo. You should thank that person. Say amen. Hindi po yun kayang gawin ng lahat ng tao. Kung tunay na minamahal mo ang isang tao, kahit pa masaktan sila, ay sasabihin natin kung ano ang tama. Why? Because we love them. And saying the truth sometimes may hurt them. But we know that after the hurt, the healing of the Lord will come. Say amen. And then you need to have a Timothy, someone who you pour out your life with.
yung tinuturuan mo, yung dinidisciple mo, yung pinapalaki mo sa aral ng Panginoon. So happy with Kuya Sandy and Edrish. They are now doing life together. Hallelujah! Parang sila lang ang masaya. They're doing life together. Which, Edrish is my son, but now Brother Sandy is pouring something in the life of my son. Alam niyo ba mga kapatid na nakalimutan nga niya na may training sila ng pagpihit-pihit ng kung ano-ano dito sa ating simbahan. And he will sacrifice walking in the middle of the heat of the day para lang maka-attend. And I want you to develop something, a relationship with someone whom you can trust your life with. At ano po yung imperative command that the Apostle Paul charges to Timothy? Sabi niya, join with me in suffering. Lagyan po natin na highlights yung salitang suffering because we are talking about perseverance. What is perseverance in a layman's term, mga kapatid? Perseverance is not quitting, never stopping in the middle of any hardship or any crisis. Yun po yung perseverance. And perseverance is a theological word where we founded our salvation. Yung huli po ng ating pinaniniwalaan na yung salitang perseverance of the saint. Meaning to say, if a person is persevering in the middle of crisis or hardship, we know that that person is truly saved. Say amen. Nagpapatuloy sa harap, sa gitna, sa kasalukuyang mga pagsubok ng buhay. And another proof, if a person is persevering, kapag ang tao ay nagpapatuloy sa gitna ng kahirapan, we know that God is working in the life of that person. Say amen. Amen. Because it's easy to quit. Hallelujah. Yes. Mas madaling tumigil, mga kapatid. Mas madaling mag-give up. Mas madaling bitawan ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin para matakasan yung mga painful moments sa ating mga buhay. And guess what? Why does God allow suffering? Because there are things in life, lessons in life, that you will only know best when you enter suffering. Mapapahalagahan mo yung mga taong mahalaga sa'yo. Malalaman mo yung value ng isang tao kapag ka ikaw ay nagsasuffer. You will know who your friends are. Say amen. Maraming kaibigan sa panahon ng kasaganaan. Pakitignan nga po yung inyong katabi. Mukhang masagana pa yan. Pero malalaman mo, hardship, suffering is a filter. You will see, you will know, you will discern kung sino talaga yung tunay na kaibigan sa gitna ng kahirapan. Say amen. Amen. Yan yung mga tao na hindi ka bibitawan. Yan yung mga tao na hindi ka iiwan. Yan yung mga tao na tatayo kahit wala nang naniniwala sa'yo. And that is treasure. You will only know the value of a person or a thing once you've lost it. Say amen. Pakisabi, ow. The word suffering. And Paul has the credibility to educate Timothy that Christianity is a life of persevering under hardship. Huwag po kayong maniwala, mga kapatid, na ang buhay Kristiyano ay masaya lamang. Sabi nung kanta, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero hindi po sinabi na madali. Say amen. Christianity is not a bed of roses. Christianity is not a walk in the park. Christianity is a warfare.
Christianity is a battle zone. Christianity is a battleground. And you are soldiers. We are soldiers of Christ. Hindi niya sinabing madali. Pero sinabi niyang masaya. Why? Kasi pwede kang maging masaya kahit na naghihirap ka. Say amen. Hallelujah. Pwede kang maging masaya kahit meron kang karamdaman. Say amen. Pwede kang masaya kahit na ikaw ay naghihirap. Because the source of your joy and the source of your strength is not the situation you are in. The source of our strength, the foundation of our joy is the Lord Jesus Christ and He alone, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag yun. Mawala na ang lahat, mga kapatid. Like Justin Chrysostom quoted, wag lang ang Panginoong Hesukristo. Cannot afford to have a luxury of life and then lost your first love with the Lord. Hardship, if you process it properly, will give you a ladder that you will be pushed towards God. Pero kapag mali ang pagkakaprocess mo sa paghihirap, kapatid, it will push you away and further from the Lord. Sabi niya, suffer with me. Ano po ba yung sinabi ng Apostle Pablo? The credibility of the Apostle Paul. The list of Paul's suffering that was recorded at the book of 2 Corinthians chapter 11, 21 until 33. Sabi niya, he was imprisoned and plagued, nakulong, at siya'y pinalo, exposed to death 5 times, 39 times he was lashes, naranasan niyo yung lashes. 3 times he was beaten with stones. 1 time he was pelted with stones. 3 times he experienced shipwreck. 1 time in open sea. He experienced danger from rivers and bandits. He experienced danger from Jews and Gentiles alike. He experienced danger in the city, country, and sea. He experienced danger from false believer. He experienced without sleep, without food, and without clothes. Bakit lahat ng ito ay ginawa ni Apostol Pablo? Remember who is Paul before he was Paul? He was Saul of Tarsus. Who is Saul of Tarsus? Saul of Tarsus is a Pharisee. And what is a Pharisee? One of the legal counselor of Judaism. Sila yung pinakamataas, ang antas sa lipunan. Pero anong sinabi ni Apostol Pablo? Sabi niya dito sa Philippians chapter 3 verse 8, indeed, I count everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for His sake. Yung Jesus Christ na pinapersecute ni Pablo, yung Jesus Christ na hinahamak ni Pablo, yung unang mananampalataya na naging martir dahil sa ministry ni Pablo, ngayon ay ang Diyos na pinagsasamakitan ni Apostol Pablo. If you experience the goodness of God, hindi ka na babalik sa dati mong pagkatao. He was enjoying the luxury of life. Napakataas ng respeto ng mga tao kay Pablo. Meron siyang say sa politika. Maraming tao ang nakikinig sa kanya. May pera si Apostol Pablo. He has the fame. Pero lahat yon, sabi niya, I consider it lost and I count them as rubbish. The word rubbish in the original Greek means dung. You know what is a dung? Dumi ng tao. Yung lahat ng meron si Apostol Pablo,
the accolade of being famous, the position of being high in the society of people. Sabi niya, lahat yon, marumi lahat yon, kumpara na makilala ko ng Panginoong Jesucristo. Iniwanan niya lahat yon. Pero ngayon, pumapasok sa simbahan para magkaroon. Hallelujah. Pero ngayon, pag nakaranas ng konting paghihirap, kinakalimutan ang kabutihan ng ating Panginoon. The Apostle Paul has the guts to say to Timothy, suffer with me, join with me, persevere in suffering. The word suffering dito mga kapatid, sa original Greek, ang ibig sabihin niya ay san kako pateson. Ito po ay salitang Griego na pinagsama-sama at giniwang isang salita na ang ibig sabihin ay persevere through hardship and do it with me. Totoo na merong mga suffering. Amen? Sino dito ang walang suffering? Praise God. Si pastor lang ang may suffering. Pero praise God, kasi sabi ni Pablo, hindi mo kailangang mag-suffer mag-isa. Say amen. Sino sa inyo ang maligaya na meron kayong church sa Dubai? Amen. Hallelujah. Kasi meron kang pamilya na magiging kaagapay mo sa gitna ng kahirapan. And this church wants to help you. I want you to help me because we are brothers and sisters in Christ. And then the Apostle Paul continued. Sabi niya, join with me in suffering. Then he began to narrate 3 common analogies kung paano daw magpe-persevere ang isang mananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Number 1, ang sabi niya, join with me in suffering like a good soldier. Sabihin niyo nga po, good soldier. Sabi ni Apostol Pablo, suffer with me like a good soldier. Nakita ni Apostol Pablo kung ano ang trabaho ng isang sundalo. Meaning to say, pinapatunayan ni Apostol Pablo na ang Christianity is a war zone. So ano ba ang katangian ng isang sundalo? Number 1, pakisabi sa katabi mo, are you ready? How many of you are ready? Dito tayo nagkakaroon ng problema mga kapatid. Being ready. Another quality of a good soldier who persevere in the face of hardship and suffering is being prepared. Pastor, di ba magkamukha yung ready at saka prepared? There's a slight variation. There's a slight difference of being ready and being prepared. You are talking about time. When you say you are ready, you already finished preparing. Say amen. How many of you are prepared today? Amen. Where is your notebook? And where is your ball pen? Say amen. Amen. When you go to church prepared. Not only with your tools, go to church also with a prepared heart, a prepared ears, a prepared mind to listen, to grasp, to eat, to know, to be educated, to be disciplined, to be corrected by God. That is the purpose why we are going to church. We are soldiers. Pagkatapos nyo mga kapatid, dito sa loob ng simbahan, lalabas kayo sa battlefield. And guess what? The enemy is also prepared. And the enemy is already ready. The very moment you go out of this building, the enemy will begin to steal the word that is planted in your heart. So my question for you tonight is this.
how many of you are ready? How many of you are prepared? Don't treat church as a religious assignment. You will never enjoy God pag yun ang mentality ninyo. You come to church to meet the Lord, to talk to the Lord, to allow God to minister to you, and to give your praise that is due to you. Don't go to church with a mentality of a religious assignment. Come to church because you have an appointment with a person, and that person is God. Hallelujah. Dapat doon pa lang sa worship, nakikipag-ugnayan na tayo sa Diyos. Nakikipag-usap na tayo sa Diyos. Para pagdating sa salita ng Panginoon, yung mga puso natin ay ready nang tumanggap. Say amen. Amen. Amen, mga kapatid. Being ready and being prepared. Another thing is this. How many of you are equipped? Nakakita na ba kayo ng sundalo na pumunta sa gera na walang dalang baril? O pumunta sa battlefield, may baril pero walang bala? Ha? Ang kawawang cowboy. Pansit lang pala ang kalaban nyo, mga kapatid. No, the Roman soldier will never go to the battlefield not ready. They will never go to the battlefield without preparation. And they will never go out into the battlefield not equipped. They are fully conscious. The other word for consciousness, they are fully aware that every day is a battle. How many of you believe, mga kapatid, that every day is a battle? And you are battling with yourself. Alam nyo ba na ang pinakamahirap na kalaban ay ang sarili mo? At hindi ka lang nakikipaglaban sa sarili mo, nakikipaglaban ka rin sa mundong ito. Mga impluensya ng mundong ito. At hindi ka lang nakikipaglaban sa sarili mo, hindi ka lang nakikipaglaban sa mundong ito, nakikipaglaban ka rin sa demonyo. Then how you are going to win if you are not ready, if you are not prepared, and you are not equipped, and you are not conscious. The greatest lie of the enemy is for you to think that he doesn't exist. Alam niyo ba ang nakakatakot sa isang mananampalataya? Ang mananampalataya na hindi dumadaan sa pagsubok. Say amen, brothers and sisters. Why? Because the very moment you receive Jesus as your personal Lord and Savior, you are already a target of the enemy. And the enemy will do his utmost best para ibalik ka dun sa dati mong pamumuhay. But praise be to God. God is more stronger than the enemy. Say amen. Amen. Hallelujah. How many of you are conscious and aware that you are in a battle every day? And not only that they are conscious, how many of you are available? Sino dito yung nakaabot ng ROTC? Alam niyo yung ROTC? Hindi namin alam yan, Pastor, kasi absent kami nun eh. Di ba yung ROTC, Reserve Officer Training Course? So depende yan sa eskwelahan na pinag-aralan mo. Kung medyo maganda-ganda yung school mo, Navy ka. Amen? Pag public, tanod ka lang. May training pa ng tanod pa. Kapgo ka lang, kapgo. Alam niyo ba yung reserve? They are being equipped long before the war so that when war broke out, pag tinawag yung pangalan mo, wala kang magagawa. At dahil nag-enroll ka sa ROTC, pag nagkagera ang Pilipinas at China, at meron ng recorded ng 2 namatay dahil sa Scarborough Shoal, at pag ipinatawag ang pangalan mo sa Pilipinas, hindi ka pwedeng humindi. Akala nyo, subject lang yan sa college. Actually, that is one way of recruiting manpower for ongoing war. And as a believer, a Christian, son and daughters of the Lord Most High, how many of you are available for the works of the Lord?
Mukhang kukunti lang. And that saddened my heart. But I'm so happy every Friday kung nakikita kayo mga kapatid. Because I know, before Friday, you went through your work. Sino dito galing pa sa kanilang trabaho? At nakikinig kayo ngayon kay Pastor Ken. Sino sa inyo sumakay ng metro? So kung hindi ka sumakay ng metro, rich kid ka. Naglakad na kami, Pastor. Ang tatak naman ng sapatos mo, BMW. Praise God. Si Brother Jay nga, galing pang Ras Al Khaimah. How many of you are available? Ang hindi ko maisip, lubos na maisip mga kapatid, na patuloy kong itinatanong sa Panginoon. Pag sa work, di maka-absent. Kaya sabi sa katabi mo, yari tayo dito. Minsan, umu-overtime pa. Say amen. Pastor, hindi applicable sa amin yan. Wala kaming trabaho. Sa church, ang daling umabsent. Breaks my heart. Pero more of that, I'm happy to see you guys. That you are sacrificing for the Lord. Ready, equipped, and available. Ready to do the will of God. And not only that they are available, parang naubusan na yung aking, they are focused. How many of you are focused? Focus na focus, Pastor. Wala kang kagalaw-galaw eh. Tulog na pala. You are ready as a soldier. You are prepared as a soldier. You are equipped as a soldier. You are conscious that you are in a battle. You are available and you are focused. Why? Because the Apostle Paul gave us a hint to please the commander-in-chief. When you are persevering in hardship, you are pleasing the Lord. Mula doon sa devotion ng music kanina, ang tema is pleasing the Lord. How many of you are ready to please the Lord tonight? Amen. And that is our main task. We are not pleaser of people. We will not preach something that you will like and fool you at the end of the day. Suffering is inevitable, but praise be to God, you can pass it with flying colors because God is with us. Amen. Hallelujah. And then the Apostle Paul continued. Sabi niya, run like an athlete. Sabi nga po, athlete. What is an athlete? Yung athlete po, sabi ni Apostle Paul, determined to run strong and finish the race. Ang problema ganito mga kapatid, maraming tao magaling sa umpisa. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ba yon? Sa Tagalog, ang tawag doon ay ningas, kugon. Sa umpisa, basta talaga, gawin natin to ngayon na. Sister, alas 2 na madaling araw. Pag nahirapan, kung gano'ng kabilis nag-apoy, ay gano'n din kabilis nawawala yung apoy. Now the Apostle Paul is teaching Timothy a lesson. It's good that you run. Tama yan, nag-umpisa ka. Amen? Pero ang hinahanap ng Panginoon ay hindi lang yung mga nag-uumpisa. Ang hinahanap ng Panginoon, yung tumatapos ng karera. At yung takbuhin po ng ating karera ay hindi pabilisan. Pakisabi sa katabi mo, hindi pabilisan. At hindi rin po sinabi ni Apostol Pablo na bawal mapagod. Right, tignan niya po yung katabi niyo, mukhang pagod na ba yan? Fighting daw, fighting. At hindi rin sinabi ni Apostol Pablo na ang kalaban mo sa pagtakbo ay yung taong katabi mo sa upuan. Hindi mo kaaway ang asawa mo. Kung katabi mo, pakisabi, hindi tayo magkaaway. Say amen.
Hindi mo kaaway yung ka-churchmate mo. You are not competing with anybody else's in the church. Actually, we need to complement one another. Say amen. And the good thing about our race in the Lord, we have our own sets of courses. Huwag mong tignan yung tinatakbo ng kabila. Nung nasa Ras Al Khaimah kami, yun ang kwentuhan eh. Naranasan mo na ba na sinilip mo yung Facebook ng kaklase mo, siya may bahay na, ikaw, partition ka pa rin. 13 years ka na sa Dubai. Naranasan niyo yung mga kapatid, parang medyo may konting kirot, di ba? Hindi, puro kalokohan lang ginagawa niyan. Kaya nagkaroon ng bahay, kurap yan. O di ba, siniraan mo pa. Ba't sila, may pamilya na? May anak na, ako mukhang may pamilya lang. If you begin to compare yourselves with the race of other people, then you will get distracted. And the problem with envy is this. When you begin to entertain envy and envy gets root in your heart, then you will never appreciate what God is doing in your life right now. That's the biggest lie of the enemy. How many of you believe that God is good? Meron yung mga tao na yun na wala sila, na meron tayo. Meron tayo na wala yung mga tao na yun. That is life. At yung kinaiingitan ng mga tao na kinaiingitan nyo sa kanila, kinaiingitan din nila sa inyo. Yung mga trabaho na inirereklamo nyo ngayon, sino sa inyo dito nagrereklamo sa trabaho? Huwag gumami. Ito talaga nagrereklamo sa trabaho. Would you think, mga kapatid, is the same prayer that those people are asking from the Lord? Sana Lord, gusto ko rin magkaroon ng trabaho na kagaya ng trabaho ni sister. Pero ikaw, Lunes pa lang, Brad, nagre-reklamo ka na. Sa tingin mo, mag-i-enjoy ka kaya dyan? And when there's envy in your heart, you will never appreciate what God is doing in the life of your brother or your sister. How many of you are happy na binibless ng Panginoon yung kapatid natin? Amen. Parang hirap na hirap kayo doon, mga kapatid. Ako lang. Na pag tinignan mo yung Facebook nila, praise God, God is good. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng kapatid ko. At kung nagawa ng Diyos yun sa buhay niya, kaya din gawin ng Diyos sa akin yun. So don't allow envy. When you run, put aside envy. Focus on your own run. Hallelujah. Hindi lang sila determined to run and to finish the race. They place their body into strict training. Parang ganito. Parang ganito. Walang training mga kapatid. Hindi sila tumatakbo basta-basta. Yung mga athlete na sinasabi ni Apostol Pablo, there was a Greek word na nagsasabi na arrangement of run. Bago sila tumakbo, may dalawang bagay na ginagawa sila. Number 1, dapat 10 months na nagtitrain ka bago ka tumakbo. Pangalawa, you run by the rules. Hindi ka tatakbo nang hindi mo sinusunod yung instruction, otherwise, ikaw ay madidisqualify. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I do not box in the air. I see to it that what I'm teaching, I'm doing so that I will not be disqualified. Walang tumakbo nang hindi nag-training. Hindi ka talaga makakatapos because you're building your stamina. Pakisabi nga po, stamina. Stamina. Hey. Pipa pala yung sinaliyan, mga kapatid. Nakita niyo ba si Manny Pacquiao? Manny Pacquiao is Manny Pacquiao not because he is gifted and talented. Maraming gifted dito. Pakitignan nga katanong, gifted child ba yan? Maraming talented dito. Amen? Pero talo
ng equip yung may talent lang. Hindi sapat yung intelligence lang. Dapat meron ka rin ngayong emotional quotient. Sa Tagalog, discardability. Hindi lang ability, mga kapatid. Dapat may diskarte ka rin. Amen? Marami naman dito hindi engineer. Pero tinanong pa nila yung engineer. Amen? Bakit? May diskarte ka na, may ability ka na, may Jesus ka pa. Hallelujah. Kung sabihin mo sa akin kung hindi ka blessed. Stamina. You will run. Malayo yung takbuhin. Pag hindi ka nag-practice, mga kapatid, hihingalin ka. Parang ako, hinihingal na rin. Sumobra nga ako sa exercise at si Lenny. Bawal din yung sobra. Run according to the rules. Why? Because of the Stephanos. Remember the word Stephanos? The awarded crown. Saan natin pinag-aralan? The book of Revelation. Amen? Yung white horse, the black horse, at ang paborito ng lahat, ang red horse. Nasa book yun ng Revelation ng kapatid. Pag red horse, buhay na buhay kayo. Hindi ba naman, hindi kami inom na red horse. Wine kami, matubuhay. Yung mahal, yung kinukwento ni Brother Empoy. Kaya yung Brad, $1.2 million na halaga ng alak. Pero hindi po alak ang aming pinag-usapan. Sa 175,000 followers namin, hindi po alak ang pinag-usapan namin sa church. Stephanos po. What is Stephanos? The awarded crown. Yung Olympic, nag-umpisa dyan. Pag tumakbo sila, ang aim nila, makuha nila yung Stephanos. It is a wreath of olives na ibinibigay sa mga nagtatagumpay. And then the apostle will continue with the third analogy. What is the third analogy? A farmer. Sino po sa inyo dito ang lumaki sa bukid? Nakita ni Apostol Pablo kung ano yung ginagawa ng farmer. The farmer must still clear the ground, plow, and sow the seed. Hindi po kagad harvest. Amen. Bago ka magka-harvest, harvest is just a potential. It is just a potential. And you don't have the control. You don't have the assurance. Yung mga nagtatanim dati, you don't have the control, you don't have the assurance, hindi mo alam kung yung bang yang tatanim mo ay magtatagumpay yan because of so many factors. Pag nagtanim ka, pag tumubo, hindi naman doon natapos. Pag ba nagtanim ka ngayon, tumubo, bukas harvest na kagad. Yung mga humaharvest po na hindi nagtanim, magnanakaw yun. Huwag niyo sabihin yung kapitbahay. Nakalive kayo. Mga nakabarong sila. Walang ganun. Yung umaani po ng hindi nagtanim, magnanakaw yun, mga kapatid. Pero yung magsasaka, pinagpapagura nila yung kinakain nila. You will select a good seed. Hindi ka naman basta-basta magtatanim ng buto. You will determine the weather. Ano bang buwan ngayon? Ano ba ngayon? August na. Ano ba pag August? Panahon ng tomato. Social kami, tomato kami. Hunyo, panahon ng spinach. You determine the course and the season of time. Ang problema, pag tumubo, nagkaroon ng bunga, may peste. Pagkasabi nga po sa katabi nyo, peste. Hindi yung katabi nyo. At pag nagkaroon ng peste, sometimes yung mga farmer, pag nagtanim ng palay, dumaan yung bagyo, na-wash out lahat, wala namang harvest. So sinasabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, have a perseverance to wait patiently without knowing the result. And then he continued, the farmer must wait through seasons of drought, fight pests, pull weeds, and tend the soil. Ito yung pinakamabigat, without seeing immediate results. Timothy is a pastor. At sinasabi ni Apostol Pablo,
nagtatanim ka sa buhay ng mga tao, at habang nagtatanim ka, hindi kagad yan namumunga. Say amen! It takes time. Why? Na kahit na ganyan ang ginagawa nila, because of the harvest. So pakisabi sa katabi nyo, perseverance. And we will end with this. Last week, ano po yung ating acronym? Patience. Now, we go for perseverance. Letter P, mga kapatid, power is available for those who persevere. Say amen. Binibigyan ng Diyos ng kakayanan, pinalalakas ng Diyos yung mga tao na handang tumakbo hanggang sa huli. Hindi ko na po inilagay yung verse para mag-aral po kayo pagdating ninyo sa bahay ninyo. Colossians chapter 1, verse 11. Letter E, eliminate every distractions and weight. Tanggalin niyo po yung lahat ng bigatin. Sama ng loob. Say amen. Unforgiveness, doubt, shame, and guilt. Sabi ni Apostol Pablo, I leave them all behind. Philippians chapter 3, verse 13. Letter R, run and finish the race. Basahin nga po natin ulit. Power is available for those who persevere. Letter E, eliminate every distractions and wait. Run and finish the race. Sabi ni Apostol Pablo, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Letter S, mga kapatid, stay focused on Jesus. Huwag mong tignan yung katabi mo. Huwag mong tignan yung kasama mo sa bahay. Huwag mong tignan yung tao sa loob ng bahay nyo, matitisod ka. Because each and every one of us our own share of weaknesses. But focus on Jesus, the pioneer and the finisher of our. Letter E, mga kapatid, expect opposition. Tandaan niyo na meron talagang opposition. Tandaan niyo na meron talagang pagsubok. At gagawin lahat ng kaaway para tayo ay huminto at tumigil. Pero sabi ng Ephesians chapter 6, verse 12, greater is the power that is residing in us, and the same Spirit, which is the Holy Spirit, who raised up Jesus from the dead, is the same Spirit that is working in each and every one of us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagdadoubt ka na magtatagumpay ka? Hindi ka talaga magtatagumpay sa sarili mong kakayanan. Pero kapag ka ikaw ay nanangan sa kakayanan ng Diyos, malalampasan mo lahat ng pagsubok sa buhay. Say amen. Amen. Letter B, mga kapatid. Victory is guaranteed to those who refuse to quit. Say amen. Amen. Sabi po, sino ang magtatagumpay? Siya ang magkakamit ng korona ng buhay. Revelation chapter 2, verse 10. Letter E, encourage one another. Pag nakita mo yung kapatid mo na nangihina, encourage. Pag nakita mo yung kapatid mo na nasusugatan, encourage. Huwag po tayo yung unang-unang nagja-judge. Say amen. Tayo po dapat yung nagli-lift up sa kanila. Tayo po dapat yung nagpapalakas sa ating kapatid. Tayo po dapat ang nagmamalasakit sa ating mga kapatid. Say amen. Ako po ay nagkaroon ng magandang experience. Maganda and malungkot. Meron po akong naging kaibigan out of random situation. Ang tatay ko po ay nagkaroon ng sakit last week, 2 days ago. Nagkaroon siya ng water retention sa kanyang paa. Nahirapan siyang umihi at sumobra ang taas ng kanyang BP, 190 over 110. Mataas po ba yun? Sobrang taas. Kanina, yung BP niya 110 na lang, overacting. 190 over 110. And then, there was a random guy. Sabi ko, at this time, wala kaming lalapitan. Sabi ko sa kay Pastor Flor, we do what we need to do, we go to the Lord. We tell the Lord what we need. And then sabi ko, what do we have?
And then I go to, ano yung Dubisan? Yung mga mahilig mag-buy and sell, alam yon. And then I met this guy, siguro hindi ko na lang pangalanan, isang Emirati, lokal. Then, nag-chat kami, sabi ko, meron akong itatransact. And then, are you willing to buy it? And then, nag-usap na kami the night, nung tumawag yung mother ko, then, itong lokal na to ay sobrang yaman, mga kapatid, as in, dumating yung driver niya, biruin pa naman transaction mo, driver. Sabi ko, I'll go to your house. No, you don't need to go to my house. I will bring my driver. It's better for him to work than to sleep. Sabi niya, siya ay nasa Dewa. Nag-work siya sa Dewa. At yung tatay niya, nakusap ko yung driver, 23 years na sa kanila. Sabi ko, hindi siguro magtatagal tong matanda na to sa kanila kung hindi naging mabuti yung pamilya. Sabi, the family was very good. And I can also discern that the guy is very good. Sobrang bait niya. Sabi niya, no, you don't need to sell that. Sabi niya, just meet my driver, go to the car, don't give your stuff. Sabi ko sa kanya, I don't need to sell this stuff. I need this for my teaching. I'm a priest. I'm doing church work. I don't have the salary like the salary of an ordinary person. And no, you don't need to sell that stuff. Keep that stuff. Use it for your church. Meet my driver. Punta yung driver, nagulat ako mga kapatid, Tesla yung sasakyan ng driver. Sabi ko, praise God. Sabi niya, get this. And sabihin mo sa akin kung ano pa yung pangangailangan ng tatay mo. Tapos mag-convert ka. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Hindi, walang ganun. Sobrang bait. Sabi niya, this is little but it will help. It's little. Ano ba yun? Gusto ko na mag-convert. Household of faith. Minsan mas nakakalungkot, di ba mga kapatid? Now I'm thinking bakit maraming lumilipat. We that we are professing, kinantangan natin mahal na mahal kita, mahal ba talaga? Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal ba talaga? Alam niyo ba mga kapatid yung pagmamahal kung saan susukat? Sa panahon ng kagipitan. When was the last time we extend hands to our brothers and sisters and we don't expect anything in return? And the Bible teaches us that you will know that you are my disciples because you love one another. Di ba dapat tayong mas mapagmahal? Say amen. Di ba dapat tayong hindi mas judgmental? Di ba tayong dapat mas maunawain? Say amen mga kapatid. Di ba tayo dapat yung mas charitable? Why? Because we want to imitate God. Yung ibang mga sekta, they're doing it for them to gain the love of God. But we are doing that because that is the fruit of the Holy Spirit that is residing inside of us. Siguro ako, mahal pa talaga. Minsan nga, kahit may ibibigay tayo, pag nag-ask, hindi, prayer na lang. Amen? Amen? Because prayer is powerful. Alam niyo ba kung bakit na-inlove ako sa church na to? 7 years na ako nagpapastor dito. Grabe. Ang dami nang natulungan ng church. Walang pera tong church na to. Mukha lang kaming may pera. Wala talagang pera itong mga kapatid. Alam niyo ba na dumating yung pandemic time? Kung ilang pamilya yung nabigyan out of generosity ng mga tao sa loob ng church? Alam niyo kung bakit ako nag-stay sa KKCF? 4 na beses, 5 beses nga akong na-COVID eh. Sila Brad Alpi, hinahatiran ako ng pagkain sa loob ng kwarto. Encourage one another mga kapatid.
Sister Arlene, mag-isa nga nun dati. Kasi umuwi si Kuya Sandy sa Pilipinas. Nung nalaman na may sakit, nagpadala ng orange eh. Di ba? Malayo pa sila. Nung nagkasakit kami, sila si Malu, yung mga bata, nandun sa loob. Sila Stella, nagka-COVID doon. Nagka-COVID si Stella noon. Asymptomatic. Ako kasi asymptomangit. Siya asymptomatic. Pero hindi sila iniwanan ni pangalan nito, ni Cassie at saka ni Kami. Oh, di ba dapat hiwalay tayo, quarantine tayo. Kasi meron tong sakit eh. Oh, hindi siya iniwanan. Because we encourage one another. It's very easy to love by words. Come on. It's very easy to say, I love you, pero love is best translated through actions. Ilan yung mga dumating sa church natin na walang visa? Nung nagka-visa, umalis na sila. Nakakainis. Amen. Nag-aambagan. Nawala ng mga trabaho doon pa kami sa Marco Polo eh. Marco Polo. Di ba? Nag-aambagan. Nawala ng trabaho kasi pandemic. Walang trabaho. Guys, ambagan tayo. O, magkaano sa'yo? 100 sa'yo, 50 sa akin, 20 sa akin. Nakasurvive eh. Kung nasan man sila, praise God. Because we are not doing it for the person. We're doing it for the Lord. Amen. Ang dami mga kapatid, hindi ko na mabilang kung ilan eh. Ilan yung tumira doon sa bilang, wala kang bayad eh. Totohanan lang, marami sanang pera yung church eh. Pero hindi ganun yung labanan eh. We extend love. Ngayon yung iba, magaganda na yung buhay nila. And I thank the Lord. Praise God. Kasi kahit paano, we encourage one another. The true encouragement is not only encouragement that is done by the word. True encouragement is sometimes when you lend your hand to your brothers and to your sister. Pag nangyarap sa inyo, huwag nyo na maikwento. Say amen. Yes. Oo. Pinayaran nga natin because we love them. Pag ikinuwento mo, hindi na benevolence yun. Bineberotya na yun. Say amen. Hindi po makabayad. The Lord says. Pero hindi ko sinasabi mangutang kayo. What I'm trying to say is this. At kung may kakayanan naman kayong magbayad tayo. Say amen. Kasi they do it out of love. The best way to show love is not by words. The best way to show love is to be with the person. Nalaman nyo ba na nagkaroon ng may sakit sa loob ng church natin? Ang liit pa ng community natin. At kapag pinuntahan nyo sila at kinamusta mo sila, ang laki ng bagay na nagagawa sa tao na yun, di ba? Sobrang laki na, hindi na nila makakalimutan yun. Ako, di ko na makakalimutan yung niluto ni Brad Alpin na sinigang na baka. Ang asim eh. Namimiss ko na ngayon kasi meron siyang karamdaman ngayon. Yung MIF. Ipag-pray niyo si Brad Alpi. Nagkumaling. Yung pumupunta sa mga church natin, we encourage them. We love them. We pray for them. And then letter R, mga kapatid. After we encourage, remember that eternal reward is waiting for you. Say amen. Tumatakbo ka kasi may reward. Hindi sayang yung pinagpaguran mo. Say amen. Hindi nawawalan ng kabuluhan lahat ng pagpapagal mo sa Lord. Hindi nawawalan ng kabuluhan yung pagpunta mo mula Ras Al Khaimah, mula Omalquin, mula Sarja, pagdadrive mo papunta ng Sarja, papunta ng Union, mula Union, papunta ng Sarja. Hindi nawawalan yan ng saysay. Yung isang oras na nakaupo ka rito, hindi yan nawawalan ng saysay. You are benefiting from it. Yes. Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Remember that what you are doing, there is an exact reward, mga kapatid. Philippians chapter 3, verse 14, and that reward is our Lord and Savior Jesus Christ.
Letter A, ask the Lord for fresh strength in times of weakness. Nakakapagod naman talaga maging Christian, di ba? Sino sa inyo ang hindi nakaramdam ng pagod? Sino sa inyo ang hindi nakaramdam ng burnout? Tinanong mo pa si Elijah. Si Elijah nga gusto pang magpakamatay Napagod Pero ang sabi ng Lord, ask, and it shall be given unto you. Hindi lang yung material, kundi yung spiritual strength. Amen? Amen. Lord, give me the strength. Yung second wind. Kailangan mo yun. When you sprint at napagod ka, you need the second wind para mag-survive, para matapos. At anong sabi? The Holy Spirit is available for those who ask for it. Hallelujah. Pagod ka ngayon? Malapit ka ng bumigay? Malapit ka ng mag-quit? Remember, you can ask the Lord for fresh anointing. At hindi po madamot ang ating Diyos. Hallelujah. Letter N, mga kapatid. Never entertain the lies of the enemy. Hindi mo matatapos yan. Hanggang dyan ka na lang. Wala kang mararating. Yun na yun, mga kapatid. You amount to nothing. Sabi ng John chapter 8:44, Satan is the father of all lies. Letter C, mga kapatid. Consider it pure joy when you face trials of all kinds. I-expect po natin yan. Why? Because trials will give birth to perseverance, self-control, patience. And letter E, lastly, hallelujah. Pwede po bang sabihin natin ng malakas, the enemy is already defeated. Say amen, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po tayo tumatakbo as a defeated person. We are running victorious because of the Lord. Say amen. Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon formed against us shall ever prosper. No tongue that came upon us shall prosper, mga kapatid. The enemy is already defeated. Pwede po ba tayong lahat tumayo? At basahin po natin one by one and we will pray. Hallelujah. Letter P, power is available for those who persevere. Eliminate every distraction of weight. Run and finish the race. Stay focused on Jesus. Expect opposition. Victory is guaranteed to those who refuses to quit. Encourage one another. Remember the eternal reward waiting for you. Ask the Lord for fresh strength in times of weakness. Never entertain the lies of the enemy. Consider it pure joy when you face trial of all kinds. The enemy is already defeated. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, O Diyos. That as we continue to run the race of faith, God, supply us the needs. Supply us the strength. Sustain us, O Lord. Hindi po namin kaya kung sa sarili naming kalakasan kami aasa. Pero salamat, Panginoon, because the Holy Spirit is upon us. Siguro meron sa amin ngayon, Panginoon, ang nahihirapan at gusto na nilang mag-give up. But tonight, Lord, speak to them. Let them know that you are with them. Give us the fresh start, Panginoon. At habang tumatakbo kami, Panginoon, sa takbuhin ng aming pananampalataya, help us to focus on Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. Pwede ba natin gawing panalangin yung chorus ng kanta na ito? And I will rise to your words are true. Not by might, not by
tignan mo kung gaano ka nakalayo, nakaabot sa karera ng buhay. Kung ano man yung bumabagabag sa puso mo ngayon, the Spirit of the Lord is available for those who call upon me. Pwede po ba, you can grab a person next to you and kindly pray for that person right now. Habang patuloy na tinutugtog ni Migumi yung chorus. Pray for that person, mga kapatid. Pwede po ba itaas natin yung ating mga kamay and sing the song as ako po. I'm brought to you, to your words are true, not by might, not by power, but by the Spirit. Maraming salamat po sa gabi ito, O Diyos. Salamat sa iyong mayamang mga salita, Panginoon. Salamat sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa assurance, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Salamat dahil may church. Salamat dahil may mga kapatiran. Salamat dahil mayroong Diyos na nagmamahal sa amin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng panibagong kalakasan as we face another week, Panginoon. May you grant us the wisdom, the strength, para harapin namin ang mga pagsubok ng aming mga buhay. We thank you and we honor you. In Jesus' name, amen and amen. Pwede po ba malakpakan natin? Brothers and sisters, pwede ba pakitlash yung last ng ating PowerPoint caps bago po tayo magbigay sa ating Panginoon? Yan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy pong nagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Have you ever think, mga kapatid, itong salita na ito? Nag-iipon ka para sa future mo. Pagsabi nga po sa katabi nyo, nag-iipon ka para sa future mo. Sino sa inyo nag-iipon para sa future nyo? Sana all. Ayan. Amen. Nag-iipon tayo para sa future, pero ito yung biggest question para sa atin, mga kapatid. Bakit tayo magbigay sa Panginoon? Pero wala ka pang investment sa eternity mo. Sabi po ng Matthew chapter 6, verse 19 and 21, do not store up for yourselves treasures on earth. Huwag lang daw po tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. So ang sinasabi po ba ng Panginoon, masama na mag-ipon para sa kinabukasan? Hindi po sinasabi ng Panginoon na masama. Ang sinasabi po ng Panginoon ay dapat kung nag-iipon ka ng para sa lupa, dapat meron ka rin para sa eternity. Sabi na, why? Sabihin nyo nga po, why? Because moths and vermin destroy, and thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven,
where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be. Sino po sa inyo ang masaya pag merong pera? Siyempre naman, napaka-hypocrisy 2.0 naman tayo mga kapatid. Kung sasabihin na, Pastor, hindi po ako masaya nang meron akong pera. Please, bigay mo na lang sa amin yan. Pero, sino rin po sa inyo ang masaya na kahit walang pera ang bank account mo, masaya ka? Yan ang mahalaga. Why? Because our happiness is not founded on earthly things. Say amen. Alam niyo po ba, isa sa mga natutunan ko sa buhay, money is a good servant. Say amen. But a very difficult master. Alam niyo po ba na ang pera ay walang buhay? Ang pera ay neutral. Pero if you will study the teaching of Jesus Christ, He discusses more issues on money than talking about hell. Would you imagine that? Why? Because issues with money is enough to send a person into hell. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, the love for money is the root of all evil. Hindi daw po masama magkaroon ng pera. Say amen. God is not against people who become rich. Marami pong mayaman sa kaharian ng Diyos. Huwag niyo pong isipin na si Jesus Christ, yung ministry niya mahirap. Sino sa inyo ang nag-aakala na ang ministry ni Jesus Christ siya ay mahirap? Meron nga siyang treasurer eh. May treasurer ba si Jesus? Sino? Si Judas. Si Judas yung treasurer. Si Judas. At nung namatay si Jesus Christ, would you imagine? The soldiers who crucified Jesus will gamble the dress of Jesus. Ano ba yung dress na meron si Jesus? A dress that without hem. Wala siyang stitches. At mga taong mayroon lang kakayanan ang makakapagsuot nun. Would you believe that there are people who are supporting the ministry also of Jesus Christ? How many Pharisees? Nicodemus, Joseph of Arimathea are also Pharisees. So ibig sabihin, hindi galit ang Diyos sa mga taong nagkakaroon ng pera. Hindi rin naman galit ang church sa mga taong nagkakaroon ng pera. We are praying na sana pagpalain tayo ng Panginoon. Why? Because when we are blessed, we can bless others. Say amen. The problem is this, and this is what I learned in life. Ang problema pag nagkaroon ng pera, money will reveal the heart of that person. Hindi ka babaguhin ng pera. Would you believe? Would you believe me mga kapatid na hindi ka babaguhin ng pera? I-reveal lang ng pera kung ano ka talaga. Kung ikaw ay generous nung wala kang pera, say amen. Pag nagkapera ka, generous ka pa rin. At mas magiging generous ka pa. Why? Because you are, in by nature, a generous person. Pero, pag ikaw ay sakit, o sa akin lang ang tingin, huwag na sa katabi nyo. Sa akin lang kayo tumingin. Pag ang puso mo ay greedy, pag nagkaroon ka ng pera, mas magiging greedy ka. Why? Why? Because the heart is already greedy. Pag hindi mo naingatan ng puso mo, yung pera na ngayon ang magiging Panginoon mo. At alam niyo ba kung paano yan tatapusin yung ganyang kaisipan? Meron pa nga mga kumakalat ngayon eh. Sino sa inyo nagsusubscribe kay Chinkitan?
Kilala niyo si Chiquitan? Hindi niyo kilala si Iponario. Kaya kilala niyo na si Iponario. Christian naman siya. So mag-i-invite sila, type, kung ano man yung itatype, at tuturuan namin kayo para makalaya sa inyong financial problem. Hallelujah! Ako nga, nag-type ako dati dun para isend yung secret The question is this, ba't mas naniniwala tayo sa tao kaysa sa Bible? Alam niyo po ba mga kapatid na sinabi na ng Bible kung ano talaga ang sikreto para sa isang hindi mayamang buhay pinagpalang buhay. Iba kasi yung mayaman at pinagpalang buhay. Yung mayaman pwedeng magulo. Tama? Maraming mayaman pero magulo ang buhay. So hindi talaga pera ang solusyon para tumahimik ang buhay. Kasi marami rin pamilya, nung nagkaroon ng pera, naging magulo. Nung wala silang pera, hindi sila magulo. Nagigets yung mga kapatid. Nung nagkaroon silang pera, gumulo sila lalo. So iba yung mayaman at iba yung pinagpala. Yung pinagpala, kahit walang pera, masaya ang buhay. Say amen. Ang tawag doon, contentment. At yung contentment has nothing to do with how much money do you have. Contentment lies on the foundation, God provides all my needs. Say amen. Nawawala ang contentment ng tao kapag yung needs ay napalitan ng wants. So magkaiba yung blessed, magkaiba rin yung yumaman lang. At alam niyo po ba kung ano yung sekreto para pagpalain tayo ng Panginoon? Sinabi niya give to the Lord. Pero ang problema, mas madaling maniwala sa tao kesa sa salita ng Diyos. At wala pa po ako nakita mga kapatid na nagbigay sa gawain ng Panginoon na binabayaan niya. Praise God, for 17 years ng KKCF in existence. 17 years na po tayo dito sa Dubai. God is faithful. Sometimes, tatanungin ko si Kams, kamusta yung treasury? Pero alam ko wala ng pera. Pastor, marami pa tayong pera. Di ba, ganyan tayo kumuha ng treasurer. Laging maraming pera. Magugulat na lang at the end of the month, nabayaran lahat ng bills natin, may sumobra pa. Palakpakan natin ang Panginoon natin. Would you imagine, each and every one of us will be honest with our giving to the Lord. Alam niyo ba ang problema? Hindi naman tayo yung mga tao na walang trabaho Say amen. Ang problema, hindi yung trabaho. Ang problema, yung puso. Yung takot. Pag ibinigay ko to, pagkukulangin ako. Pag ibinigay ko to, mawawalan ako. Huwag po kayong maniwala sa bulong ng kaaway. It is proven and it is tested. When you give, God has the attitude that He will outgive you of what you have given to Him. And the ministry is being blessed. Nakita ko po yung mga gastusin natin. Nalula nga ako So, yung mga gastusin natin, imagine, nung dumadami yung memberships natin, ganito karami rin yung gastusin. And the amount is not equal. Hindi talaga equal. Mas marami yung finances kaysa sa dumarating na income ng church. Pero praise God, lahat yun napupunan ng Panginoon. God is good. God is good, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. At kung pagdududahan mo ang kabutihan ng Diyos, you will be the most miserable person who lives in the face of the planet. Pag sabi sa katabi mo, God is God is good. Mamaya mag-meeting yung mga deacons, mga kapatid. Ayaw kong sabihin, nandiyan si JB, maririnig niya. God is doing something great. Siguro nakita niyo na post sa aking FB, mga kapatid.
days. Father, we thank you and we honor you tonight. Salamat sa mga salita mo. And as we give, we will never